Magandang umaga po mga kaibigan. Alam nyo, may pagkakataon na na-interview ko kahapon. Itong si Guillermina Lalic Barredo, na kung saan siya po ay DDS dati at medyo nagising siya ngayon dahil sa iba nga ang kinikilos sa mga Duterte. At take note, meron siyang mga pinakawalan na mensahe na kung saan yung iba dito ay mga masiselan na makukuha natin impormasyon sa kanya. Ngayon, mga kababayan, dito sinabi niya nga na kinuha siya di umano ni Senator Bongo para magtistigo kalakip para sirain si dating Senator Antonio Trillanes. At na-mention niya rin dito yung story about doon kay Bitoy, na kung saan dito kay Bitoy, marami siyang pinakawalan ng mga pangalan na isinasangkot sa illegal na droga. At pangalawa, dito meron ng balak di umano ang grupo ng mga Duterte this coming November 5 para pabagsakin ang kasalukuyang gobyerno ni Pangulong Marcos. At meron din siyang mensahe para sa mga Duterte fanatic. Kaya mga kababayan, panoodin po natin at kayo na po ang mag-analyze kung totoo ba at sino ba yung mga tumatanggap na mga vlogger na mga Duterte na ayon sa kanya, nung tinanong ko po siya, mayroon siyang mga kilalang vlogger na kakilala niya ng mga Duterte na tumatanggap at kung sino-sino ang mga nag-handle. Panoodin niyo po ang buong ka-interviewhan ko kay Miss Guillermina Lalic Barredo. Ay ma'am, okay lang ma'am, interviewin kita pero naka-record tayo tapos i-upload ko lang din sa vlog ko para magkaroon din sila ng awareness. Okay ma'am? Ma'am, unang tanong ko po ma'am, sino po sila at ano po ang inyong naging connection sa mga Duterte? As you remember, 2017, ako yung dating nag-witness against kay Trillanes. Okay. Opo, tapos pinakuha ako nila Senator Bongo, dinala dito sa Davao. So, yun ang reasons kung bakit nakapasok ako sa grupo talaga nila. Opo. Sabi niyo ma'am, kinuha kayo bilang witness against kay Senator Trillanes. Bago po kayo kinuha ma'am, ano po ang inyong naging kalakaran sa buhay o trabaho po nung araw? Dati kasi, sir, actually, kilala talaga ako na yung businesswoman talaga sa Panabo. Okay. Actually, dati meron akong bus company na yung Girojan Transport na hindi kasi ako natututo na nabiktima na rin ako dito sa Davao ng extortion ng pinsan ni Senator Bongo na dating regional director sa LTFRB. Okay po. Opo. Tapos, yun nga, napasok-pasok ako sa politika. Then, ito yung naging rason na, yun nga, na umabot na ako sa ganun. Kasi nagbablog-vlog din ako nagpo-post-post din ako Opo. Ma'am, nung kinuha po kayo bilang testigo against kay Senator Trillanes, meron ba kayong personal knowledge kay Senator Trillanes? Yes, sir. Meron talaga kayong personal? Meron po, Opo. meron po. Meron ba pagkakataon, ma'am, na yung ginawa kayong testigo ng kampo ng mga Duterte na sabi nyo nga kay Bongo, meron pa silang binigay na scripted sa inyo? Wala naman po, wala na lang po. Yun lang pong time na yun nga gusto nila ipasali si attorney, si Mayor Leni Robredo na hindi ako pumayag. At yun din yung sinuggest nila kay Bicoy dati. Okay. Ibig sabihin si Bicoy ay produkto nila? Produkto rin nila si Bicoy. Actually si Bicoy parang ang feeling ko nga lang kung ano yung sinabi ko, yun lang din ang sinunod niya. Pero si Bicoy, may personal knowledge din kay Sentry. Okay. Pero yung niya kasi yung pinasali na siya mismo may personal knowledge ako na sinabi niya sa akin na naguguluhan na siya kasi pinasali yung pare, pinasali si Larissa Hontiveros, pinasali si Leni Robredo. Kaya sinabi ko ay talagang mahihirapan ka niyan kasi hindi yun totoo. Okay ma'am. Pero, sige pa. Sinabi niyo ginawa kayong testigo. Ano po ang kapalit ng pagtistigo niyo po?
kasi dati, si Bicoy daw was offered, inoferan siya ng 3 million. Okay. Ako kasi at that time, meron kaming personal na away sa yung sa late na si Attorney Jude Sabio na napilitan akong lumabas. Tapos yun, sinakyan nga nila ako, sabi nila sa akin, dalhin daw ako dito sa Davao. Ako kasi okay lang sa akin, sir, yung doon na lang sana kami, tapos papantayan lang kami ng pulis. Pero talagang ayaw kaming tantanan. Pinilit kaming dalhin dito. Sabi nila, bigyan daw ng hanap buhay, wala daw problema dito. Pero pagdating dito, sir, talagang hindi ko kasi makasundo yung iba. Kasi kapag meron silang itinuro sa'yo na hindi mo sinunod, talagang haharasin ka. Nagagalit. Okay. Kung sakali, ma'am, marapatin nyo, ma'am, sabi nyo kanina, nakatanggap si Bitoy ng 3 milyon kapalit ng pagkasalita niya. Kayo po, ma'am, may natanggap po ba kayo? Yung nandun na po ako sa kanila, sir, most especially nung naipasok ako kay Sir Sunny Binaventura, inander ako sa kay Dante Giran, yung NBI Dante Giran at saka kay Eric Nistor. Okay po. Meron akong mga conversation dito with NBI Giran, NBI Eric Nistor, no? At saka yung ibang mga pulis, hindi ko na lang i-mention kasi nagkikiusap sila sa akin na wag na silang idamay kasi nagkakagulo na yun, oo. Dati kasi, yung sa mga intel-intel, o ano yung mga ano doon, pinapasali nila ako. So, yun nga, pinapadalhan ako ng allowance na 40,000, buwan-buwan. Opo. Pero ma'am, may allowance kayo. Pero yung allowance nyo pong ganyang amount, okay lang po ba ma'am kung kanino ko po malaman, kung kanino nagpapadala sa inyo? Galing yan, kilala nyo si Sunny Binaventura, sila mamuking. Si Sana Pinabintura, hindi ko siya kilala personal. Naaalala ko yung pangalan niya. Pero yung sinasabi mong muking, ewan ko lang kung tugma tayo ng muking, nakakilala ko. Espino. O, kilala ko po si Ma'am Espino. May number niya po ako. Siya rin po dati nagpapadala sa akin ng allowance. Yung dinadala, ang inaano nila is, dinadaan nila sa NBI yung 40,000. Sa akin, hindi naman. Bank account ko, pinapadala yun ni Muking. At tinetext niya pa ako. Sir Nino, nandiyan na yung allowance mo, pacheck na lang sa bank account mo. May mga ganun siyang eksena. May mga ganun. Saka malumanay si Muking magsalita. Maamo magsalita. Diba sila John Spagruelan? Si Jun, hindi ko kilala si Jun. Oo, pero... Kasi rekta ako kay Muking eh. Si Muking talagang nagpapadala. Is dinadaan nila kay Sir Eric Nistor. Tapos yung nagsisend ng allowance ko is NBI agent talaga. Okay. Ma'am, okay. Ito ma'am. Dalawang tanong ko ma'am. Nabanggit nyo rin po kanina, kasi kanina doon sa interview sa inyo ni Mr. Alfred Mark Guzman, meron binabalak na rally. Ang pagkakaintindi ko, November 30. Tapos, minarinig ako sa inyo kanina na meron nga binabalak this coming November 5. Ano po ba itong November 5 na sa inyong pagkakaalam? Ano po ba itong kilos protestang gagawin nila? Kasi ganito kasi sir, merong dito kasi yan nag-umpisa, merong referral from the Office of the President sa mga DSWD na tulungan kami. Ngayon, hindi sila kumikilos. So, merong nagsabi sa akin, hindi na yan talaga kikilos yung mga head dito kasi sabi nila, hindi na hanggang November na lang si PBBM. So, yung nga narinig daw nila na itong November 5, meron silang kaguluhan. Hindi to basta-basta sir funded lang ni Chavez Singson. Ito ngayon, funded talaga daw ng China. Okay. At ang kapalit nito is kapag makaupo si Inday Sara is ibibigay na yung ating yung West Philippine Sea, hindi na sila mangingialam, and then kapalit palabasin si Pastor Tibuloy. Yun yung ano nila. Kaya meron itong iba na to nakakaawa naman. Yun nga nare-report. Alam niyo, naawa nga ako eh. Kumbaga yung bang sinasamantala nila yung kulang sa pag-aaral ng tao, yung ganun sa kapalit lang na maliliit na halaga. Alam mo, kanina nung sinabi nga sa ako, naawa ako eh. Kasi kilala ko yung mga nire-record nila. In fact, kanina, dinaanan ko talaga kung totoo ba talaga. Sarado talaga yung mga tindahan. Sabi ko nga sa sarili ko,
meron silang konting kita, na meron silang peace of mind, bakit sila naghahanap ng ganito? Uhulihin sila, masisira yung buhay nila. Akala nila na talagang mag-i-stand. Opo. Ma'am, ito po ang tanong ko, ma'am. Kailan pa po kayo umalis sa Duterte community? Nung last year, sir. Nung last year. Opo. Ito po, mama, diretso ang tanong ko. Siyempre, pag napanood po ito ng mga tao, itong pag-uusap natin, na nagkikwento kayo, November 5, meron activity gagawin, na rally, ito po bang November 5, 2025 po ito, di ba? 25 po. Siyempre, iisipin nila, kung wala ka na sa Duterte Group, paano po kayo nakakuha ng mga information sa mga plano po nila? Siyempre, hindi po maiwasan po na may mag-isip ng ganyan. Davao City. Actually, meron pa rin mga taong nakapalibot sa kanila na ayaw na sumama talaga, sir. Ayaw na talaga sumama. So, sinasabi nila sa akin, parang makarating. In fact, sinasabi nga nila hindi yan lahat na taga Davao City is na-recruit talaga nila. Oo. O sila mismo, ayaw nila. Pero, kung pipilitin talaga silang sumama, wala silang choice. Opo. Kasi tayo, kilala natin yan sila. Opo. Oo. Ito, ma'am. Itong sinasabi niyong mga sila, meron po bang mga personalidad dyan sa Davao na nangungunang nagre-recruit? Meron talaga, sir. Pwede po ba natin malaman ng mga pangalan? Empleyado po ba sila ng city government? Yung isa is actually religious group. Religious group. Ito po bang religious group? Kanino po ito nakakonek? Sakay Pastor Kibuloy. Kay Kibuloy. Okay. Ngayon, ma'am, nagkaroon ka po ba ng connection kay Kibuloy? Actually, hindi kami nagkakaanuhan yan kasi before, as you remember, is yung mga vlogger nila is kalaban ko. Kasi yun nga, hindi ako maintindihan daw na DDS kasi minsan kumakampi ako sa mga dilawan kapag yung mga operation ba. So, sa mga group na mga yes, nakasama ako, lalo na yung, nung last year, nung inano si Kibuloy is, kumampi pa ako sa kanila. Opo. Pangatlong katanungan ko po, babalik po ako kay Senator Bongo. Ano po ang personal knowledge mo kay Senator Bongo? Una-una sa lahat, sir, siya talaga ang nagpakuha sa akin. Opo. Oo. So, ipinasa niya ako kay Sir Sunny Binaventura. Kilala naman yan kahit nila Sir Arturo Lascanya. Sino si Sunny Binaventura? So, siya yung nag-ano sa amin. Ano rin kasi yan hindi mo maintindihan ba? Hindi mo siya unpredictable na tao. Opo. Kaya, kilala ko siya, nag-uusap kami, no? Minsan nagtatalo kami kasi nga, siguro sa lahat ng mga nila kasi, ako yung na kapag mali. Hindi pwede yan. Hindi pwede ganyan. Kaya so, no wonder last year, pinahit and run nila ako. Opo. Ito ma'am, nabanggit nyo rin po sa interview kanina ni Alfred kanina, yung hit and run. Bakit gusto po kayong ipahit and run, ma'am? Ano pong meron sa inyo? Siguro sa lahat ng alam ko sa grupo. Opo. Kagaya po ng ano po yung ma'am? Yung Davao Death Squad. Okay. Naging part po ba kayo ng Davao Death Squad? Kumbaga, naging group ko sila di ba, Davao Death Squad yung mga nasa grupo ko. Alam ko lahat ng mga kilos nila, mga galaw nila. Actually, merong latest na na kilala ko rin. Opo. Diyan ka po ba't nila tinago? Yes, sir. Yun talaga yung yung mga inaano nila. Kasi may naaalala ako, nung time na mayroong pinagawa sa akin ng dating Pangulo, gusto nila akong itago sa isang isla na ang mayor doon ikadikit nila. Ewan ko kung doon ka rin nilagay. Actually, dito sir, dito ako sa isang lugar na ang mga kagrupo ko is itong ang mga taga-KRGC. Kumbaga, meron talagang nakapalibot sa kanila. Opo. Ma'am, ito po bang ito, mama? Total nababanggit niyo po ang KOGC. Anong kinalaman nila, ma'am, sa mga nangyayaring kabilaang kilos protesta para pabagsakin ng administrasyon po ni Pangulong Marcos?
Alam niyo kasi, itong mga member, wala naman to kasi nagagamit lang. Pero itong mga admin nila, itong mga, itong admin nila, mga leader nila is, ito nga yung dati, nung 2022, kakaupo pa lang ni PBBM, itong si Titi Duterte, meron na agad silang grupo na anti-Marcos, and then meron na silang na pinapababa nila si PBBM. Opo. Opo. Hanggang ngayon, ma'am, nasa Davao pa rin kayo? Opo, sir. Opo, sir. Hindi ba kayo nag-aalala? Hindi ba kayo natatakot? Dahil ang Davao, baluarte po ng mga Duterte po yan. Actually, sir, pinablockmail ako. Una, pinablockmail ako. Pangalawa, mutik-mutika na naman akong ipahit and run. Pangatlo, pinapasundan ako. Kung hindi ako nag-email sa Presidential Action Center at kung hindi nakaupo si General Torre at nalaman niya yung lahat, hindi ma-alert itong mga pulis dito na bantayan ako. But ngayon kasi nakikita ko na yung mga pulis dito, mas especially hindi taga Davao, talagang nagmo-monitor sila kasi meron daw instruction i-monitor ako. Opo. Ito ma'am, total naging DDS din po kayo. Kilala nyo ako sa community ng Duterte Group. Talaga, sir. Ano po ang pagkakilala nyo sa akin sa Duterte community? At ano pong impormasyon nyo sa akin dyan? Ang alam ko, sir, is vlogger ka, kasali ka sa itong PCO, itong naka-payroll talaga sa PCO, sa kanila ni Mamuking. Yeah, totoo naman yun. Payroll kay Mamuking. And, yun nga, ang naalala ko sa kasayo is yung binulgar mo sino yung pinsan ng mga Duterte? Pinsan? Yung Duterte ang apelyido? Roa? O, yung bang, yung attorney. Oo, yung ginagamit niya, yung mga tao, katulad niyan, mga... Sa mga... Na may last kong... Yung nahuli siya sa, I think, Pampanga? Nagkakalat siya ng lagim niya sa may Region 3, Region 1, Region 2. O yung attorney. Yun nga yung sabi ko, ito, gagawan-gawan talaga to ng istorya. Kasi mas mabigat nila. Kaya nung nalaman ko na meron kang napasukan na program, sabi ko na nga ba, ilalaglag to nila eh. Yun, natatanda ko nun. Ang pagkaalam ko, parang patay na ata yung matandang yun. Nagpapanggap na attorney. Oo. Ma'am, sa ating huling pag-uusap, ma'am, ano pong mensahe nyo sa mga DDS na hanggang ngayon napapaniwala ng mga Duterte, napapaniwala nila na sila ay inosente, na sila daw ay pinupolitical harassment? Ano pong inyong mensahe sa mga ibang kababayan natin ng mga DDS pa hanggang ngayon? Alam mo, sa totoo lang, no, itong mga DDS, na yung nabubulagan, no? Opo. Alam mo, nagpipiktima lang sila ng mga fake news. Itong makakapal na pagmumukha ng mga vlogger na bayaran ng mga Duterte. Opo. Sabi ko nga, nadadala sila sa napakagandang black propaganda. Sana imulat nila yung mata nila. Kasi ako, kilala ko sila Inday, no? Meron akong alam na lahat. Kaya nga, pinahit-anran tayo last year eh. Opo. Lahat ng mga sindikatuhan, sa lahat na kaanumalian, at saka sila yung taong magaling lang sila kung kailangan kayo. Opo. Alam niyo, sa totoo lang, isang bagay na nagustuhan ko talaga kay PBBM kasi wala siyang political discrimination. Kasi dapat nung humingi ako tulong nung after nung ko, ay diyan, hindi ka, ganun diba? Ganun ang mga Duterte. Yes, ma'am. Ganun ang Duterte. Kapag wag Pero si PBBM, mismo si General Torre, ma'am, ano pong maitutulong ko? Biruin mo, tinawag ko si General Torre na diwata, ganito, ganyan. Pero, tinulungan ako. Okay. Dapat, mamulat na sila sa katotohanan at maniwala sila sa mga katulad sa atin na talagang nakakakilala sa kanila. Opo. Ako mismo kasi, alam mo kung saan ko nakukuha itong mga away. Ito yung dati, yung nagkakaaway si Bongo at saka si Sara. Yeah. Aware po ako doon. Hanggang ngayon, aware ako doon. Doon ko nabibistuhan eh. Dito sa side ni Bongo, ay si Sara, kurap yan eh. Kaso, pinagtatakpan lang ng tatay niya kasi ang gusto niya masunod agad. Opo. Kilala ko yun, yung nananampal. Kapag
may nagkukunbo siya, unahan mo ng sasakyan, sasampalin ka. Opo. Bababa at sampalin ka. Yes, ma'am. So, sabi ko, mamulat kayo, wag lang sa mga black propaganda. Dahil, totoo talaga silang corrupt. Yun talaga ang totoo. Yes, ma'am. Ano yun? Susuporta kayo sa isang tao na mas kinakapihan yung China kaysa sa kanyang kapwa Filipino? Yes, ma'am. Opo. Alam naman natin kung anong connection nila sa China. Yes, ma'am. Yeah. Oo, kaya dapat wag na kayong magpadala sa kanila. Maniwala kayo sa amin. Kasi alam nyo, last year, nakita nyo ako. Galit ako kay BBM. Minumura ko kung anong pinagsasabi ko dahil nadala ako sa mga sinasabi nila. Pero sa ngayon, talagang malaking pagkakamali ko na sinuportahan ko sila todo-todo. Grabe, no? Grabe talaga yung pagsisisi ko talaga. Opo, ma'am. Ma'am, salamat ma'am sa time. Opo. Sige po, Yes, ma'am. sir. Ay, ma'am. Itatanong ko lang, ma'am. Total, nandiyan ka na rin naman sa line dahil baka next time hindi tayo makapag-usap. Dahil busy rin ako. Ma'am, nabanggit nyo kanina na mga naka-payroll. Naka-payroll ako dati sa Duterte community. Sa inyong kaalaman, ma'am, sa inyong personal knowledge, meron po ba kayong nalalaman na mga vlogger ng Duterte community na naka-payroll ngayon at pwede po ba natin malaman kung sino-sino po ang mga vlogger na to at magkano po ang pinararating at kanino pa po nanggagaling na pagbabayad sa mga vlogger? Kasi ito, una-una, si Teo Moreno. Hindi siya sa loob ng OVP, pero naka-payroll siya sa OVP. Okay? Oo. Itong si Ka Eric Silis kasi, mismo si Bing sa loob ng SMNI, binigyan siya ng 20 million na pondo and then a 1 million allowance a month. Okay. Oo, so itong sila Crescent, no? Na laging dito sa Davao. Hindi ko lang talaga actually alam, pero I know na ito yung may nagsumbong sa akin na it is worth 100,000. Oh, monthly. Oo, monthly. Sila Banat Bay po, yung grupo nila. Yan, talagang bayad talaga yan. Oo. Kumbaga, bayad sa SMNI, bayad kay Pulong, bayad sa OVP. Oo. Pero ma'am, sa ngayon ma'am, ilan po, saan po nanggagaling yung mga pera na yan, ng mga personalidad sa inyong abot na kaalaman? Una-una kasi ito sila, nag-seminar to sila sa China eh. Oo. Lalo na itong mga, ang ano nila ngayon, merong class A, class B, class C. Opo. Merong mga trolls na nahawak si Loren Badoy. Okay. Oo, na class C. Yung class C, ano po yung ibig sabihin ng class C na hawak ni Badoy? Yung parang hindi katulad na yung mga katulad nila Teo Moreno, hindi katulad sa kanila na talagang so ibig sabihin po pag class A ka, Teo Moreno. mga Teo Moreno. Banat Bay. Oo. Okay. Yung mga class A, yan yung datingan ng mga vlogger, ng mga bobo, ng mga tatanga-tanga. Mga tanga-tanga. Kaya pala may pinapagalitan si Badoy na mga bobo kayo, mga mangmang. Yun pala ang hawak ni Badoy. Ang usapan kasi dyan is 50,000. Ngayon is ang nabalita ko nga. Kasi meron isa dito na vlogger na umalis na rin sa kanila eh. Binabaan daw sila to 20 o 15. Tapos yung ang rason nila, paano kung ikulong kami ma'am? Paano kung inaw kami? Edi good luck. Sabi ko, edi good luck sa inyo. Alam mo sa totoo lang, sabi ko, kung mag-ano ka na lang, kung mag-bagger ka na lang, bahala na 10,000 ang buwan, at least, malinis yung konsensya mo. Opo. Malinaw na meron silang mga vlogger. Kasi kami, ako ma'am, nung sinabi nga ni dating Pangulong Duterte na tulungan suportahan ang Marcos administration, bilang supporter ni dating Pangulo, sinunod ko yun. Kaya ako po nag-prove government. At yun din naman ang sinabi nung kandidato ko noon na si dating tumakbong pagkapangulo, yan Manila Mayor Isko Moreno uli, sumunod naman ako. Ngayon, kung nag-aaway ang administrasyon at inaaway ni Digong, abay, teka, labas na ako dyan. Basta ang malaga, sinunod ko. Ma'am, tatanungin ko uli kayo, ma'am, yung sinasabi nyo pong dating vlogger na kumalas na, meron kayang pagkakataon na makausap ko? Ano kasi si Sir ngayon yung takot ba? Alam mo yun, yung tinitret siya nila Loren Badoy, patayin. Okay. Oo. At saka ngayon kasi, taga dito talaga siya sa Davao. Okay. Yeah, understand. Oo, pag Davao ka.
Ma'am, salamat muli.